Hiya na naman itong si Atras Abante, ang fake na congressman. Hindi po siya binoto ng taong bayan, kundi itong congressman na appointed lamang ni Comelec George Erwin Garcia. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. At ito nga po pag-uusapan po natin itong patutsada po ni Bini Abante dito po kay Congressman Pulong Duterte na sinasabi ni Bini Abante, tanungin daw ni Mayor Baste kung saan daw napunta itong 51 billion na flood control project na naka-allocate kay Congressman Pulong nung panahong presidente pa si Tatay Digong. Abay, walang patumpik-tumpik yan mga kababayan po natin, no? Sinagot agad ni Congressman Pulong itong si Bini Abante at sinasabing bukas po ang Davao 1st District, no, kung ano man ang dokumento na kinakailangan ni Bini Abante para sa kanyang katanungan, pati yung district, no, at regional office ay bukas po para ibigay kay Bini Abante itong mga hinahanap niya kung saan napunta itong 51 billion. Kaya ang challenge kay Bini Abante, bago ka pumutak, siguraduhin mo munang malinis ka dahil si Bini Abante sa kanyang distrito ay may 2 billion pala. Wow ha, may 2 billion pala mga kababayan po natin, no, na nakukuhang pondo ngayon. At hindi lang yan, dahil yan po ay inimbestigahan ngayon ni Mayor Isko Moreno. So kaugnay sa ating sinasabi, ito po panoorin natin ang balita. Sagot si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresista si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasari ng Manila congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha na sa epekto ng pag-ira ng weather systems kamakailan. Alam mo yung problema ng baha sa Davao mga kabayan po natin kasi wala na nga pong update ngayon sa mga flood control dahil hindi na nga po sila binibigyan ng budget. Kung ano yung existing na flood control ng panahon ni Presidente Duterte, iyon as in yun lang. Itong issue ngayon sa kanila, mga bago po itong mga flood control. Kaya kung binaha, talaga napaka-questionable. So anong nangyari po sa mga flood control na pinapagawa nyo ngayon? Bakit na naman ipapasa nila sa Davao? Yung Davao po ay hindi nakatanggap ng proyekto ngayon. At kung ano yung mga flood control na nandun sa Davao, as in, yun pa rin yun. Walang ghost project, walang substandard, at kung may baha man, normal yan kung sobrang dami ng tubig kasi walang upgrade sa mga flood control, pero hindi po nagiging swimming pool. Pakinggan natin ang sinungaling na Pastor Abante. Ako ang suggestion ko sa Mayor President, tanongin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon? Alam mo, ano na kasi sila naiipit na sila sa issue ng flood control. Kaya maghanap po sila ng divert para kunwari makahanap po sila ng kakampi. Kapal ng mukha ng peking congressman na ito. Magkano po yung nakuha? Inibili na kung magkano, kung saan ginamit. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napag sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Piit pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Ayan, Bini Abante ha, walang nagbabagsakan na flood control doon, walang substandard at walang ghost project. Kung gusto mo, bumisita ka sa Davao at ikaw mismo mag-inspection, Bini Abante. Pero, tingnan mo muna yung bakuran mo, Bini Abante. Kasi ang sinasabi po ni Mayor Isko Moreno, abay, ang daming flood control na naka-allocate pala, no, mismo sa lalawigan, no, ng Maynila. Ang dami pala, ha? Ang inang yan, ang dami pala. Sa City of Maynila, nako po. Projects. Kung may bahaman, humuhupa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Rosa Licos, UNTV. Ayan ang magandang challenge kay Bini Abante, no? Total, kailangan mo naman palang ebidensya. Yun nga, willing na po na ipapakita sa'yo. Anytime, accessible po yan. Kasi audited na po yan eh. Yan ang maganda kasi nga, na-audit na. Baga may final report na po sa mga dokumento nitong mga hinahanap ni Bini Abante. May mga publish na ngayon taga Davao. Ayan o. So, ayan na yung report. Nilabas na po nila yung report o. Mga picture, ebidensya. So, anytime po, pwede daw po ito i-verify ni Bini Abante. At mismo siya ay umasta
na parang engineer, no, inspector, inspeksyonin niya yung mga flood control sa Davao para talaga makita niya ng kanyang mata na hindi kagaya sa Maynila o hindi kagaya sa ibang mga flood control ngayon, ha? Sa Marcos administration na puno na nga ng corruption, puno nga ng anomalya. At alam niyo po, itong mga sinasabing ghost project, nung panahon ni President Duterte, no, ay naungkat niya na ito. Sinabi na ito noon pa ni President Duterte na itong DPWH, no, talagang talamak po yung mga ghost project dito. Pero binalaan na nga po ni President Duterte. Kaya bago pa mag-imbestiga ito si Marcos, at ibubulgar na sinasabing flood control, alam na yan noon pa ni President Duterte ito. We're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. O, di ba? So, walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So, the best way... So, yun po mga kababayan po natin, no? Yung mga ghost project, alam niya ni President Duterte noon pa, kaya pinapaimbestigahan niya, binabalaan niya na po itong mga nasa DPWH at itong mga congressman. Kaya nga nung pagbaba ni President Duterte, nang umupo na itong si Bongbong Marcos, abay kanya-kanya na po silang pagnanakaw, kanya-kanya na po sila diskarte kung paano sila makakuha ng mga proyekto. Kasi wala na si President Duterte, wala na po yung Presidential Anti-Corruption Commission na magpapaimbestiga. Maraming nakasuhan dyan, no? Pero dahil lumalabas na karamihan po yung mga nakasuhan doon, kay kaalyado ni Bongbong Marcos, sumuporta sa kanya, so pina-abolish niya itong PECC para tuluyan ng malinis itong mga kaso ng mga politiko na sumusuporta sa kanya at aasahan niya pa rin na susuporta kahit siya po ay walang ginagawa, kahit tulog ng tulog. Kaya itong si Bini Abante na peking pastor, sabi ni Congressman Pulong, total hindi naman po ito binoto ng tao, dapat ang tawag sa kanya hindi congressman, kundi pastor. Ang kapal ng pagmumukha, no? Na maghahamon pa sa isang matinong congressman, maghahamon pa sa isang Pulong Duterte. Siya talamak yung corruption, talamak pa ng sinungaling. Imagine mo, sasabihin niya yung area niya, yung distrito niya, drug-free daw. O asan yung report na drug-free? Wala naman. Sinungaling nga itong si Bini Abante. Kaya ngayon, humanda-handa po ito, no, kay Mayor Isko dahil iniisa-isa na ni Mayor Isko na iniimbestigahan at lumalabas yung mga kontraktor, no, na mga magnanakaw ay siya ring kontraktor na humawak sa mga project sa iba't ibang distrito sa Kamaynilaan. At ang pinakamalaking flood control na nakita ko is kay Chihuahua pala na may 4 billion. Billion din naman pala. Ang liit lang po ng Maynila, ang tutusin, no? Nag-i-stack lang ang tubig kasi nga walang master plan. Pagawa lang sila ng pagawa, no? Para magkapera sila. Imagine mo, pati plaza, bubungan mo. Di ba? Imagine mo, pati kalsada, lagyan mo ng barangay hall para kumita lang. Kakapal ng mukha. At pilit din na dinadivert ang issue, no? At dahil hindi po umubright si Bini Abante kay Magalong, abay mukhang sa Duterte na naman, binabaling ngayon ang atensyon para makakuha nga siya ng suporta sa ibang tao. Pero imbis na makakuha siya ng suporta, lalo pa ito napapahiya kasi hindi nga nag-iisip banat siya ng banat ito ngayon. Labasan kayo ngayon ng libro, Bini Abante. Si Pulong, nasa tao na, nakita ng mga tao yung mga report, ikaw, ilabas mo yung report mo, Bini Abante. Wala kang pinagkaiba sa amo mo na si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Di ba? Yan ang po muna yung update natin, mga kabayan, ha? Lifestyle check muna kayo. Ilabas nyo muna yung mga kayamanan nyo. Bini Abante, sasakyan mo na 18 million, sana all. Maraming salamat.